Hindi ko alam kung saan hinuhugot ni Inday Sara Duterte yung kanyang sinasabi na confident siya na may papanalo yung kanyang impeachment. Diba? Confident sila. Eh hindi nga maipaliwanag sa Kongreso pa lang, hindi maipaliwanag. Diba, Rose Jen? Oh. Ay, may mga nagbibigay ng gift doon sa TikTok. Salamat to, no? Hindi nga maipaliwanag kung sino si Kokoy Villamin. Hindi nga maipaliwanag kung sino si, ano pangalan nun, yung unang-una? Si Piatos, si Mary Grace Piatos. Tapos sasabihin, confident. Hindi nga makapunta doon sa NBI para ipaliwanag. Kasi isa din po sa complaint, mga kababayan, doon sa kanyang impeachment, ay yun pong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Hindi nga din po maipaliwanag sa NBI yun. Tapos sasabihin, confident. Siguro, baka confident ho doon sa mga magja-judge. Ano po? Nagbabasa ho siguro si Inday Sara Duterte. O, si Robin Padilla, 1 point, no? 1 point si Robin Padilla kasi kaalyado ko to. Alam na. Robin Padilla, ipikit mo yung mata niyan. Boboto yan. Walang marinig doon sa hearing yan. Boboto pa din yan is wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Hindi pa nga ho nag-uumpisa yung hearing, mga kababayan. Meron ng sinasabing sagot eh. Andito po tayo para wag matuloy yung impeachment. Hindi para sa bayan. Para kanino? Sa mga Duterte. Di ba? Rose Jen, salamat sa iyo dyan. Para sa mga Duterte. Yung mga ganyang eto ngayon, nagbibilang. Ngayon, ini-endorso si Camille Villar. Kung sakali, mailusot si Villar, si Camille. Camille, in-endorso kita, ha? Kayo ang magiging judge doon sa aking impeachment. Alam na this, ha? Isang ganyan lang, mga kababayan. Baka doon siya confident. Pero doon sa mga pag-uusapan, sa investigasyon, doon sa mga dokumento, lalo na pagka tinanong na yung mga resibo galing sa Office of the Vice President at Department of Education, mga kababayan, Mary Grace Piatos, ilan no yun? 1,200 at 99. Lahat po walang walang birth certificate, walang death certificate, walang sinumar or certificate of no marriage, mga kababayan. Walang mga pagkakakilanlan. Sasabihin, isisingit ng mga DDS. Alias lang para safe sila. Alam nyo ba yung yung kailangan may hiwalay na pagpapaliwanag, yung mga aliases na yon. Dahil hindi po uubra na yung, sige, no, alias lang, okay na yan. Hindi ubra. Commission on Audit na yan eh. Sangay na po ng gobyerno yan eh. Kasi kapag umubra, pagka alias lang at walang hiwalay na pagpapaliwanag yan, saglit lang. Lahat to ng mga politiko na merong confidential funds, 100% kapag may sobrang confidential funds yan. Boss, ano gagawin natin dito? Laki pang pera nito. Sobra doon sa confidential funds natin. Lagyan mo ng alias. No? Sulat mo. Sino po susulat ko? Boss. Kung si Inday Sara Duterte o yung OBP, merong Mary Grace Piatos, ikaw ang ilagay mo si Starkis. O kaya ilagay mo si Bicat. Boss, baka tanungin nila kung kanino ito o sino itong si Bicat. Kamag-alala, hindi nila tatanungin yun. Alias nga lang. Lahat po ganyan na gagawin. Sayang naman po. Kawawa naman po. Yung maliliit na mga manggagawa na kinsenas katapusan, kinakaltasan po ng tax. Dahil doon, dumidiretso yung tax sa pondo ng bayan. Ihingi ang mga politiko ng pondo nila, ihingi ng confidential funds, tapos itatala lang, no? Itatala, Mary Grace Piatos.
Sino si Mary Grace Piatos? Hindi mo pwedeng tanungin yan. Confidential nga eh. COA ang nagtatanong ha. At binalak ho nila na pigilan na magbigay ng mga dokumento ang COA. Natatandaan nyo yun? Di ba? Humihingi ng mga dokumento at kung ano-ano na ebidensya ang Congress. Sinulatan ng Office of the Vice President. Kung hindi ako nagkakamali, si Zulaika Lopez ang umamin na sumulat dyan. Correct nyo na lang ako kung mali. Kung wala kang tinatago, bakit mo pipigilan yung mga yan? Kung wala kang tinatago, hayaan mo, sige. Kaya naman nating pangatwiranan yung mga yan eh. Pero hindi ho. Talagang wag nyo pong bibigyan ng kopya ang Congress. Bakit? Diba? Basahin ko to. Sabi ni Congressman Asidre, the most confident na si VP Sara, di nga masabi saan napunta yung pondo. Yun nga. Panigurado ho ako, hindi sila confident doon sa mga isasagot nila. Baka confident sila doon sa mga senador. Sa mga senador na nandoon ho, mga kababayan. Na posible na magsalba sa kanila kahit na kumbaga hindi inaalam kung ano ang dahilan ba't ini-impeach si Inday Sara Duterte. Sa madaling salita, mga bossing, kaibigan nila. Kaya sinasalba si Inday Sara Duterte. Sabi, what's puzzling is the arrogance of certainty coming from the Vice President. Hindi sapat ang tapang sa salita. Ang kailangan ng taong bayan ay tapang na magsabi ng totoo at magpaliwanag. No? Hindi nga niya maipaliwanag. Totoo naman hindi maipaliwanag ni Inday Sara Duterte ng OBP, ng Department of Education, nung pinamumunuan niya, yung mga nangyari. Dagdag niya pa, yung mga inaamag, na mga tinapay, yung mga natambak na mga laptop. Di ba? May mga kapabayaan ho talaga. Sabi, hindi nga niya maipaliwanag ng maayos kung saan napunta ang pondo. Tapos sasabihin mo, confident po kami na mananalo kami. Paano naging confident yun? Anyway, iwanan na ho natin ito. Dumako tayo kay